Matagal nang hinahangad ng maraming mga Hudyo na muling makauwi ang kanilang mga mahal sa buhay na hawak ng Hamas at ito ay muling mayakap. Ganon din ang mga kaanak ng mga Palestino na hawak ng Israel. Itinuturing sila na prisoners of war, lalong-lalo na ang kampo ng Hamas. Nagbibigay ito ng mga espesipikong pangalan na kinakailangang pakawalan ng Israel. Nitong Sabado, ikinasaya ng maraming mga Hudyo sapagkat merong 4 na mga Israelitang babaeng sundalo ang pinakawalan ng Hamas. Pero sa likod ng pagpapakawala ng mga hostage na ito ay nababalot ng isang napakalaking kontrobersiya at ikinagalit ng husto ng gobyerno ng Israel. Bakit? At ano ito? Dagdag pa ng Israel, magbabayad ang Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. I-update namin kayo sa pinakabagong pangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ngayon ay January 27, 2025. Kakaulat pa lang ng The Jerusalem Post na hindi nagustuhan ng gobyerno ng Israel ang inasal ng Hamas dahil meron itong ginawa na hindi sumunod sa napagkasunduan at dahil na rin sa kahilingan ng Israel. Matindi ang galit ng maraming Israeli officials, lalong-lalo na ang mga kaanak ng pangalan na nabanggit na sana'y papakawalan ng Hamas pero hindi ito sinunod. Kaya ayon sa isang military expert, pagbabayarin daw ng Israel ang Hamas. At kung ang kampo naman daw ng Israel kung sila raw ba ay sumusunod sa hinihingi ng Hamas, ito raw ay kanilang ibinibigay. Lalong-lalo na mga kaibigan nung hingin ng Hamas na magpapakawala ang Israel ng 90 na mga Palestinian prisoners, binigay raw ito ng Israel. Pero napakasimple lang daw ng hinihingi ng Israel pero bakit hindi ito naibigay ng Hamas? Iisang tao ang pinangalanan ng Israel na kinakailangang palabasin pero sa halip, iba ang ibinigay ng Hamas. Naaalala nyo pa ba mga kaibigan noong Sabado ating iniulat na merong 4 na mga babaeng sundalo. Ito ay dinukot ng Hamas noong October 7, 2023. Pakakawalan na ito ng Hamas. At nangyari nga ito noong Sabado. Ito ay sina Naama Levy mula sa itaas sa kaliwa. At sa kanan naman mga kaibigan ay si Daniela Gelboa. At sa baba sa kaliwa ay si Karina Arib. At ang panghuli ay si Liri Albag. Pero alam nyo ba mga kaibigan na meron pa sanang isa na kasama na pakakawalan dito? Ito ay si Arbil Yehud. Pero wala rito. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit ang Israel. Napipressure ngayon ang gobyerno ng Israel. Of course, inanunsyo nila ito. At dahil sa ito ay kanilang inanunsyo, narinig ito ng mga kaanak ni Arbil Yehud na ito ay palalabasin na. Pero isipin nyo na lang kung gaano kasaya sana ang mararamdaman ng mga kaanak nito. Gano'n naman ang kanilang pagkadismaya dahil hindi pala kasamang napalabas si Arbil Yehud. Gaya ng ating sinabi noong nakaraan, hindi naman masama na pinakawalan ang 4 na mga sundalong ito at ayon nga sa Israel, sila ay mga observation soldiers. Kung baga, nakakatulong ito sa Israel upang mag-observe sa Gaza. Kaya natural, magdududa ang kampo ng Israel. Magdududa rin ang mga kaanak ni Arbil Yehud. At ang mga eksperto, marahil ikaw na nakikinig ngayon mga kaibigan ay nagdududa rin kung bakit hindi binigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. Hindi kaya wala na si Arbil Yehud? Wag naman sana. Sana nga ay nasa maayos itong kalagayan. Pero kung sakaling totoo ang ating hinihinala, napakalaki ng reason ng Israel na magsasagawa sila ng isang aksyon na hindi gugustuhin ng Hamas. At marahil ito pa ang magtapos ng kanilang agreement, deal o ceasefire. Ang larawan na inyong nakikita, yan ay si Arbil Yehud. Yan ay isa sa mga hinihingi ng Israel na hindi sinunod ng Hamas.
Agad na naglabas ng pahayag si Benjamin Netanyahu at kinumpirma na natanggap na nila ang 4 na Israelitang mga sundalo na pinakawalan ng Hamas. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, sinunod nila ang kanilang agreement at nagpalabas sila ng security prisoners ng Hamas. Pero isang matinding buwelta ang binitawan ni Benjamin Netanyahu dahil sa hindi raw sumunod ang Hamas sa usapan, hindi raw pinahihintulutan ngayon ang Gazans na tumawid mula sa Northern Gaza Strip hanggang sa maipalabas na si Arbil Yehud. At nagbigay pa ng matinding ultimatum si Benjamin Netanyahu sa kampo ng Hamas na kinakailangan daw sa mabilis na panahon mapalabas na si Arbil Yehud. Nagbigay ito ng petsa kahapon, January 26 hanggang January 27. Kinakailangang pakawala na si Arbil Yehud. Nako, kung hindi ito maibigay ng Hamas mga kaibigan, ano kaya ang susunod na gagawin ng Israel? Sa kabilang dako mga kaibigan, nagsalita ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Galit na galit ito. Kinumpirma ng The Jerusalem Post ang kanyang mga tinuran. Ayon sa kanya, quote and quote, "We remain steadfast in our determination to bring home Arbil Yehud as well as Sherry Bibas and her 2 young children, Kefer and Ariel." Hirap daw ang kalagayan ng mga taong nabanggit ni Daniel Hagari, lalong-lalo na si Sherry Bibas. Meron pa pala itong 2 anak at mga bata pa at ang iba ay may sakit. Bakit ngayon hindi pa raw ito ibinibigay ng Hamas? At kaugnay pa rin sa balitang ito mga kaibigan, iniulat ng CNN na ang Israel at Hamas ay nagpalitan ng mga bintang. Ang Israel daw ang may violation. Ayon sa Israel, Hamas ang may violation. Ito ang ayon sa Hamas mga kaibigan. Isang violation raw ang ginawa ng Israel. Ano ito? Bakit daw hindi papayagan ng Israel na makatawid ang mga Gazans sa Northern Gaza Strip? Yun daw kasi ang napagkasunduan na kinakailangang makauwi na sa kanilang mga tahanan ang mga Gazans. Pero yun nga, ayon naman sa Israel, ibigay muna ang kanilang hinihingi. Wala naman daw problema, ibibigay naman daw ito ng Israel. Yun din daw kasi ang napagkasunduan. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa ibinalita ng CNN na ang Israel at Hamas ay nagpalitan ng mga akusasyon? Sino kaya ang may mali rito mga kaibigan? Ang Israel o Hamas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At antabayanan lamang ang mga susunod pa na kaganapan at update sa pagitan ng Israel at ng Hamas at sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.